May mga laban sa buhay na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga kaya. May mga sitwasyon na kahit anong plano, lakas, o diskarte, hindi sapat. Pero sa Bible, may isang kwento kung saan tinuruan tayo ng Diyos ng pinakamalalim na anyo ng pagtitiwala. Hindi madalas mapag-usapan, pero puno ng himala. Ito ang kwento ni Haring Jehoshaphat. Isang araw, may dumating na mensahero ang hari. Hingal, takot, nanginginig. At ang sabi, may paparating po na isang napakalaking hukbo, Moabites, Ammonites, Meunites. Tatlong bansa, laban sa atin. Wala tayong laban sa kanila. Humanly speaking, talo na sila. Lamang ang kaaway. And emotionally, natatakot ang hari. Pero imbis na magpanik, Jehoshaphat did the most unexpected thing. Nagdeklara siya ng national fasting and prayer. Lahat, bata, matanda, tinawag niya ang buong bansa para humarap sa Diyos. At doon niya sinabi ang isa sa pinakamalupit na linya na makikita mo sa Bible. Hindi namin alam ang gagawin, pero sa'yo, nakatingin ang aming mata. 2 Chronicle chapter 20 verse 12. Grabe, 'di ba? Hindi ito faith na may plan B. Hindi ito trust na may backup. Ito yung pagtitiwalang kahit walang sagot, may Diyos. At sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. At ito ang sabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ang laban ay hindi ninyo laban. Laban ito ng Diyos. Humayo kayo, ngunit hindi kayo lalaban. Tumayo lang kayo at panoorin ninyo ang tagumpay ng Panginoon. Imagine mo yon, lalakad ka, pupunta ka sa battlefield pero hindi ka pwedeng lumaban. Manonood ka lang. Ang tawag doon ay radical na pagtitiwala. Kinabukasan, ang inaasahang mauuna sa digmaan ay sundalo. Pero hindi iyon ang ginawa ni Jehoshaphat. Mga worship leader ang nilagay niya sa unahan. May mga hawak na tamburin, mga umaawit lang. Walang espada at walang shield. Worship team as frontliners. At ang kanta nila, magpasalamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Habang sila'y umaawit, nagkagulo ang mga kaaway. Nag-away-away sila, nagpatayan hanggang sila mismo ang tumapos sa isa't isa. So pagdating nila sa battlefield, walang natirang buhay na kaaway. At 3 araw nilang kinolekta ang kayamanang iniwan. 3 araw ng overflow. At wala silang hinampas na kahit isang espada. Tinupad ng Diyos ang kanilang panalangin. Stand still and see the salvation of the Lord. At alam mo, habang binabasa ko ang kwento, napaisip ako, ang tunay na kapayapaan pala, dumadating kapag kaya mong sabihin ang sinabi ni Jehoshaphat, hindi ko alam ang aking gagawin, pero nagtitiwala ako sa iyo. Kaya siguro isa sa paborito kong suot lately ay itong t-shirt na Trust God Always. Simple lang, pero malalim yung mensahe. Pag sinuot mo siya, parang reminder sa sarili mo at sa mga nakakakita na kahit gaano kahirap ang laban, nasa Diyos pa rin ang tiwala. Kaibigan, may mga laban ka ngayon na hindi mo kayang ilaban. And that's okay because the God who fought for Jehoshaphat is the same God fighting for you.